Magandang araw mga ka-Express Info. Sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers, muling magpakitang gilas ang Pilipinas, pero may kakaibang kombinasyon ang ating frontline ngayong February. Ang tinaguriang bagong gilas Triple Towers ay binubuo ng pinaghalong kabataan at veterano na nag-aalok ng tamang balanse ng lakas, karanasan at sariwang energy. Bagamat hindi makapaglaro si Kai Sotto laban sa New Zealand dahil sa kanyang ACL injury, naging blessing in disguise ito para kay Coach Tim Cone at sa buong kupunan ng Gilas Pilipinas. Ang bagong frontline ng Gilas ay binubuo ni na AJ Edu, Junmar Fajardo at Chapit Aguilar. At ang kawalan ni Kai, nagkakaroon ng pagkakataon si AJ Edu na ipakita ang kanyang galing sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone. Ito ang unang beses na maglalaro si AJ Edo sa ilalim ng sistema ni Coach Tim. Kaya malaking opportunity ito para masuri at maipamalas ang kanyang kakayahan. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay daan sa mas maayos na paglipat mula sa era ng mga veterano tulad ni Chapit Aguilar at Junmar Fajardo patungo sa panibagong henerasyon ng mga big man tulad ni Kai Sotto at AJ Edo. Ang pagsasanib ng kabataan at karanasan ang magiging pangunahing sandata ng Gilas upang labanan ang matitinding kalaban tulad ng New Zealand at Hong Kong. Si AJ Edo, na kamakailan lamang ay galing sa Japan B-League, ay nagpakita ng malaking improvement sa kanyang laro. Ang kanyang 6.6 points, 6.5 rebounds, and 1.8 blocks per game, pinatunayan niyang kaya niyang maging isang defensive anchor sa ilalim ng ring. Bagamat dati nang ininda ang mga knee injuries, nagbalik si AJ Edo ng mas malakas at mas handang maglaro para sa bayan. Ang kawalan ni Kai ngayong laban ay nagbibigay ng mas malaking playing time kay AJ Edo na maaring maging mahalaga sa paghahanda para sa mas malalaking torneo sa hinaharap. Hindi pa nakapaglaro si AJ Edo para kay Coach Tim Cone, pero mataas ang kumpiyansa ng coaching staff sa kanyang potensyal. Si AJ Edo ang inaasang magbibigay ng defensive stability sa team, lalo na't kilala siya sa kanyang shot blocking skills at versatility. Ito rin ang tamang panahon upang masanay siya sa sistema ng Gilas at magbigay ng mas malaking kontribusyon sa kupunan. Habang umaasa ang Gilas sa kabataan ni AJ Edo, hindi may kakaila ang kahalagahan ng karanasan ni Chapit Aguilar at Junmar Fajardo. Si Japet, na kilala sa kanyang athleticism at shot blocking, ay isang veterano na may mahabang kasaysayan sa paglalaro para sa Gilas. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy niyang pinapakita ang kanyang kahandaan sa laro at ang kanyang kakayahang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Samantala si Junmar Fajardo naman, ang pangunahing sentro ng kupunan, ang kanyang lakas sa ilalim ng ring at husay sa pagkuha ng rebounds ang magbibigay ng solidong pundasyon para sa Gilas frontline. Bagamat hindi sila nasarurok ng kanilang kabataan, ang kanilang karanasan ay isang mahalagang aspeto na magagamit sa mga crucial moments ng laro. Bagamat hindi makakalaro si Kai laban ng New Zealand, hindi may tatanggi ang kanyang kahalagahan sa future ng Gilas Pilipinas. Sa kanyang average na 12.1 points, 9.2 rebounds, 1.8 assists, and 1.3 blocks sa Japan B-League, patuloy niyang pinapakita ang kanyang potensyal bilang isa sa mga pinakamahusay na big men sa Asia. Gayunpaman, ang kanyang pansamantalang pagkawala ay nagbibigay daan upang masubukan ang ibang manlalaro tulad ni AJ Edo at Kenton Milyora Brown. Sa QMB, na naghihintay ng kanyang pagkakataon, ay isa ring promising big man na maaring magbigay ng dagdag na depth sa frontline ng Gilas. Ang pagkakaroon ng maraming batang big men ay nagpapakita ng bright future para sa Philippine basketball, lalo na't sinusuportahan sila ng mga veterano tulad ni Junmar Fajardo at Chapit Aguilar. Isa sa mga pinakamalaking bentahe ng kasalukuyang Gilas team ay ang kanilang versatility. Hindi lamang sila umaasa sa traditional big men, kundi meron ding mga player tulad ni Troy Rosario at Ange Kwame na maaring maglaro sa iba't ibang posisyon. Ang kanilang kakayahang mag-adapt sa modern game ay magbibigay sa Gilas ng mas maraming options
sa kanilang rotation at game plan. Si Troy Rosario, na kilala sa kanyang hustle at mid-range shooting, ay maaaring maging isang key player sa darating na qualifiers. Samantala si Ange Kwame naman, na kabilang sa Gilas pool, ay maaaring magbigay ng dagdag na depensa at rebounding sa koponan. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng assurance na hindi mauubusan ng talent ang Gilas Pilipinas sa anumang sitwasyon. Ang laban kontra New Zealand at Hong Kong ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo, kundi tungkol din sa paghahanda para sa mga malalaking torneo. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga batang players tulad ni AJ Edo at QMB ay isang mahalagang hakbang para matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng Philippine basketball. Sa kabila ng paghahari ni Junmar Fajardo at Chapit Aguilar, hindi maiiwasang dumating ang panahon na kailangan na nilang ipasa ang baton sa susunod na henerasyon. At si Coach Tim Cone, na kilala sa kanyang husay sa pag-develop ng mga player, ay may magandang pagkakataon na gawing seamless ang transition mula sa mga veterano patungo sa mga bagong bituin ng Gilas. Ang kanyang kakayahang mag-adjust sa laro at mag-utilize ng mga players sa tamang paraan ang maaring maging susi sa tagumpay ng koponan sa darating na qualifiers at sa iba pang international competitions. Ang bagong Gilas Triple Towers ay isang perpektong kombinasyon ng kabataan at karanasan na magdadala ng bagong pag-asa sa Philippine basketball. Sa kabila ng pansamantalang pagkawala ni Kai, napatunayan ng Gilas na sila ay may sapat na depth at versatility upang harapin ang kahit sinong kalaban. Ang pagbibigay ng mas maraming playing time kay AJ Edo ay hindi lamang makakatulong sa kanyang development, kundi magiging mahalaga rin sa long-term success ng koponan. Ang tambalan ni AJ Edo, Chapit Aguilar at Junmar Fajardo ay magbibigay ng tamang balanse ng lakas at karanasan, habang ang presensya ng iba pang batang big men tulad ni Meliora Brown at Kwame ay nagsigurong hindi mauubusan ng talento ang Gilas Pilipinas. Ang kanilang pagsanib puwersa ay hindi lamang magbibigay ng magandang resulta sa darating na qualifiers, kundi magsisilbi ring pundasyon para sa mas matibay na kinabukasan ng Philippine basketball. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.